Rika's Crossover Voice. Kinailangan ko pang bumili ng damit na gagamitin ko sa kasal ni Nicole at Hunter. Masaya ako para sa dalawa na sa wakas ay magpapakasal na din. Hindi man aminin ng mga ito ang tunay na nararamdaman nila, ay obvious naman na mahal ng mga ito ang isa't isa. Bukod sa problema kong damit na isusuot dahil hindi naman lahat ng mga gamit ko ay nakuha ko sa bahay ng mga magulang ko, si Sir Xavier pa ang isa kong iniisip. Isa din pala ito sa kinuhang witness ni Hunter at Nicole sa kasal ng mga ito. Ang ibig sabihin ay makakasama ko na naman siya sa araw na iyon. Okay naman kaming dalawa pero hindi nga lang siguro 100%. Na-intimidate pa rin ako sa tuwing nakikita siya dahil pakaramdam ko ay ang layo-layo ng pagitan namin sa isa't isa. Napabuntong hininga na lang ako habang inaayos ang sarili ko. Nakaharap ako ngayon sa isang salamin at inaaninag ang light makeup na naka-apply sa mukha ko. Napili kong isuot ang isang cream na sleeveless at white na skirt. Nagsuot din ako ng isang pares na pearl na hikaw bilang accessories at isang flat sandals naman na naisipan kong isuot sa paa. Ang usapan namin ni Nicole ay mismong sa munisipyo na ako pupunta at doon na kami magkikita. Nang masatisfy na ako sa itsura ko ay kinuha ko ng susi ng kotse mula sa drawer ng cabinet ko sa kwarto. Pati ang handbag na dadalhin ko ay kinuha ko na rin para makaalis na ako at nakakahiya kung malilate ako sa usapan namin ni Nicole. Sakto naman na nakita ko si Hunter at Nicole sa labas ng munisipyo pagdating ko doon. Nakita agad ako ni Nicole at mula sa side mirror ay napangiti ako sa aking kaibigan. Nakakaganda pala lalo ang pagiging buntis. Mas lalong naging blooming si Nicole sa suot nitong puting-puting dress at flat sandals. Nakatali din na maayos ang lagpas balikat nitong buhok na kulay mais. Hinintay nila ako makapark ng maayos at hindi muna pumasok ang dalawa sa loob ng munisipyo. Abala ako sa paglalak ng pinto ng kotse ko nang bigla ay may tumabing isang itim na sedan sa kotse ko. Kahit na maraming kulay na itim na sasakyan sa parking area ay alam na alam ko kung kanino at sino may-ari ng kotseng iyon. Kotse ito ni Sir Xavier at hindi nga ako nagkamali nang bumaba ito sa itim nitong kotse. Nakasuot ito ng kulay asul na polo at loose moong pants na nagpadagdag ng karisma nito. Isama mo pa ang fit nitong katawan na para bang sa gym na ata nakatira. Nagtataka nga rin ako kung paano nito na maintain ang matipuno nitong katawan kung araw-araw ay nagtatrabaho ito sa office. Ibang hairstyle ng buhok nito ngayon na parang messy hair ang dating. Mas lalong nangibabaw ang makinis at maputi nitong balat dahil sa outfit at itsura nito ngayon. Bigla na namang lumakas ang tibok ng puso ko na magtama ang mga mata naming dalawa. Napabaling tuloy ako nang wala sa oras sa kinatatayuan nila Nicole. Mahirap nang mahuli at baka kung ano na naman na maisip nito sa huli. Agad akong lumapit kay Nicole at kinamusta ito. Masaya niya ako niyakap habang katabi nito ang mapapangasawa nitong si Hunter. At hindi ko na malaya na nasa tabi na rin pala namin si Sir Xavier. Binati pa ako ni Sir Xavier sa buo kong pangalan na parang hindi niya ako ganoong kakilala. Ang formal niyang makitungo sa akin ngayon. Sakto lang sa tawagan ng isang amot empleyado. Iniskulitan niya sa isip ko. Let's go? Yaya ni Hunter sa amin matapos kami magkamustahan ni Nicole. Tumango naman si Sir Xavier at parang wala lang dito na tumabi sa kabilang side ko at sinabayan ako maglakad. Nagipa ng mga mata ko ang pasimpleng pagngiti ni Nicole nang makita nito ang ginawa ni Sir Xavier. Ako naman ay natahimik na naman at kulang na lang ay hindi kumilos para hindi kami magkabungguan ng katabi ko. Pagpasok namin ng loob ng munisipyo ay sakto namang naghihintay na ang mayor na magkakasal kay Hunter at Nicole. Nagbatian muna si Hunter at ang mayor at sunod na kinausap nito si Sir Xavier. Xavier, ikaw na ba yan? Tila gulat na tanong ng mayor kay Sir Xavier habang nakangiti. Opo, kamusta na po mayor? Si James, nasa Amerika pa rin po ba? Sunod kong narinig na tanong nito sa mayor na halatang kakilala na magkapatid. Naku, oo, ang batang yun ayaw na atang umuwi dito sa Pilipinas. Pinag-aasawa ko na nga at nang mabigyan ako ng mga apo. Pabirong ulit, nasabi ng mayor kay Sir Xavier. Hindi naman nakaligtas sa mga mata ko ang pagngiti ni Sir Xavier dahil sa sinabi ng mayor at nahuli ko pa siyang tumingin sa gawi ko habang hindi nawawala ang ngiti sa labi. Kinabahan na naman ako nang wala sa oras dahil sa mga titig niya sa akin. Ano bang ibig sabihin ng mga titig at ngiti niyang iyon? Inaano ko ba siya?
Pininot ko na lang na umaktong kalmado at hindi ako dapat magpaapekto sa mga kilos na naman na ipinapakita ng amo ko. Hindi dapat. Pagkatapos ng kasal ni Hunter at Nicole ay saglit na nag-usap ang magkapatid bago kami tuluyang lumabas ng munisipyo. Kasalukuyan ko namang kausap si Nicole at inimbitahan pa niya ako sa bahay nila ni Hunter para kumain. Monica, baka gusto mong kumain tayo sa bahay? Tanong ni Nicole na ikinailing ko naman. Okay lang Nicole, marami pa din kasi akong gagawin na trabaho. Pagsasinungaling ko sa kanya, hindi ko pa nababanggit ang pag-alis ko ng agency pagkatapos magpaalam ni Nicole na magre-resign na ito para mag-focus sa baby nila ni Hunter. Ayoko din namang makadagdag pa sa alalahanin ni Nicole kaya mas mabuting wala itong alam sa mga pinagdadaanan ko ngayon. Kapag okay na ang lahat, saka na lang siguro ko magkukwento sa kanya. Sa ngayon, kailangan ko munang i-focus ang isip at atensyon ko para sa darating na opening ng shop namin ni Sir Xavier. At yun ang mahalaga. How about you, Xavier? Sasama ka bang umuwi sa amin ni Nicole sa mansyon? Si Hunter naman na nagtanong kay Sir Xavier. Hahabol na lang siguro ako kuya. May importante lang akong gagawin. Sagot dito kay Hunter at saka tumingin sa akin. Napatingin tuloy ako sa ibang parte ng munisipyo at hindi ko alam kung saan ako kukuha ng tapang para salubungin ang mga titig niya sa akin. Okay sige, mag-iingat kayong dalawa at mukhang may mga kanya-kanya pala kayong lakad. Sabi na lang ni Hunter at hinapit nito sa bewang ang asawa nito na halatang nagulat sa mga kilos ni Hunter. Bago naman kami naghiwalay ni Nicole ay niyakapan niya ako at parang gusto niyang sabihin na ipagdasal ko ang magiging buhay niya sa piling ni Hunter bilang asawa nito. Alam ko magiging safe si Nicole sa piling ni Hunter. Kaya kahit biglaan na naging kasal na mga ito ay hindi ako nakaramdam ng agam-agam sa magiging kahihinatnan ng pagsasama ng mga ito. They deserve to be happy after all. After all those years they never saw each other. Now is the time that they both share the happiness of finally being together. At inintay namin makasakay sa kotse at makaalis ang dalawa. Nang tuluyan nang umalis sila ni Cole at saka ako naglakas ng loob na sulyapan si Sir Xavier sa tabi ko. Let's talk. Agad ay sabi niya sa akin. I expected that he would say those words to me as if it were a cue for us to talk about our business. At wala na ako nagawa nang sabihin niya sa akin na ipakukuha na lang daw niya sa driver nito ang kotse ko at pinasakay niya ako sa sarili nitong sasakyan. Habang nasa biyahe kami papunta sa mismong shop namin ay pareho lang kaming nakatahimik. Walang imikan at naputo lang ang katahimikan nang biglang tumunog ang cellphone ko at may nag-text. Saglit kong kinuha sa loob ng bag ko ang cellphone ko. Nang pailawin ko ang screen ng cellphone ko ay agad na rumihistro ang pangalan ni Lemuel kung saan ang galing ang text. Binuksan ko mismong message niya at napangiti ako sa hirit na naman ito. Hi Miss Beautiful, I know you're smiling while reading my text. Hope I can see your beautiful face right now. See you later. Hindi nga nagkamali si Lemuel at napangiti niya ako sa simpleng text niya sa akin ng oras na iyon at hindi ko inaasahan ang biglang pagbusina ni Sir Xavier ng malakas sa kasunod naming sasakyan. Nilangon ko siya at nakita ko magkasalubong nitong mga kilay. Ang mga kamay nito ay halatang mahigpit ang pagkakahawak sa manibela. Nabakas dahil sa maputing balat nito na kulay pula sa higpit ng pagkakahawak nito. Hindi niya ako nilingon pagkatapos pero ako ay lakas loob na tiningnan siya ng matalim dahil sa ginawa nito. Palihim ko na lang siyang inirapan pagkatapos at kinausap ang sarili ko. Kalma ka lang Monica. Pigilan mo ang sarili mo para sa ikaayos ng lahat. Masasanay ka rin sa ugali ng amo mo. Kunting tiis pa. Pagkarating namin sa shop ay nagpatuloy pa rin sa pagsusungit sa Sir Xavier. Para itong isang bata na nagtatantrums. I just ignore him even though he still managed to open the door of his car for me. Hindi ko na lang siya tinangkang tingnan man lang para makaiwas sa nagbabadya na naman namin pag-aaway. Sabay kaming pumasok sa loob ng shop. Pinauna niya akong pumasok sa loob nito pagkatapos ay sumunod na siya sa likod ko. Naabutan na namin na may 3 staff na nasa loob ng shop. Inayos na nila ang ilan sa mga huling dapat na ayusin bago ang opening. Good morning po Sir Xavier, Ma'am Monica. Magiliw na bati ng mga ito sa aming dalawa. Binigyan ko na lang sila na magiliw ng ngiti para ipakita na wala silang dapat na ikatakot sa akin. Ewan ko lang dito sa katabi ko. Lumapit pa si Sir Xavier sa akin na halos ay magkabunggo na ang mga katawan at siko naming dalawa.
Nakita ko pa ang pagngiti ng mga staff na kasama namin sa shop. Sunod ay may ibinulong sa akin. "Let's talk at the office," sabi ni Sir Xavier sa akin gamit ang buo nitong boses. Pero hindi katulad kanina ay hindi na ito kababakasan ng anumang inis. Pagdaka ay nilingon ko siya at muntik pa ako maduling dahil sa sobrang lapit ng mukha niya sa akin. Bigla na namang nagwala ang puso ko at hindi ko napigilang mapatitig sa mapupungay niyang mga mata. Hindi agad ako nakasagot kaya nagulat pa ako nang tawagin niya ang pangalan ko. "Monica." Napakurap ako ng 3 beses bago muling nakabawi sa pagkakastak ng mga mata ko sa pagtitig sa kanya. Napansin ko ang kakaibang ngiti na gusto sanang lumabas sa mga labi ni Sir Xavier, pero nagpigil lang ito pagdaka. Sige po sir." Mahina akong sagot sa kanya at napadako bigla ang tingin ko sa mga staff na kasama namin na hindi ko alam kung bakit parang naghaharutan ng mga ito ng kung ano. Binili na ni Sir Xavier ang 3 staff na ayusin na ang lahat at may pag-uusapan lang kaming mahalagang 2 sa office. Sabay naming tinungo ang standard room na nasa loob mismo ng shop na ginawa naming office. Minimal lang ang mga gamit sa loob nito dahil yun ang mas prefer na design ni Sir Xavier na masasabi ko namang maganda din naman. Mukhang palagi malinis ang loob nito. Bukod sa mabango ay maayos ang lahat ng mga ilang bagay na nasa loob nito, kasama na dito ang isang file cabinet. Sa taas nito ay isang flower vase na palagi may sariwang mga bulaklak. Pinagpaalam ko rin sa kanya ang paglalagay ng isang maliit na altar kung saan nakalagay si Mama Mary. Nakahang mismo ang altar na ito at kita agad si Mama Mary pagpasok pa lang sa loob ng opisina. Si Sir Xavier muli ang nagbukas ng pinto. Hinayaan niya ako makapasok saka nito isinara ang pinto. Medyo nako-conscious pa nga ako. At siya ang amo pero ako pa ang pinagbubuksan niya ng pinto. Maging sasakyan dito o sa labas ng office namin. Hinintay ko siyang umupo bago sana ako maupo din sa isang kulay puting sofa pero hindi ito naupo. Sa halip ay nanatili itong nakatayo at humarap siya sa akin. Kung may sakit ako sa puso ay malamang na ilang beses na akong inatake dahil sa pagkagulat. Palagi na lang siyang nakatitig sa akin na para bang may kakaiba sa akin. Hindi naman ako masanay sa ugali niyang iyon. Nanatili akong tahimik habang dinadama ko ang malakas na pagtibok ng puso ko. Para tuloy akong pawis na pawis ang itsura kahit na malakas naman ang lamig ng aircon sa loob ng opisina namin. Nakapamulos ang isang kamay ni Sir Xavier sa suot nitong pantalon, habang ang isa nitong kamay ay malayang nakababa sa isa nitong tagiliran. Mas lalong nagwala ang puso ko nang unti-unti ay lumapit siya sa akin ng walang ano-ano. Parang naging slow motion ang lahat sa naging pakiramdam ko ng sandaling iyon. Hindi ko ginalaw ang mga paa ko habang papalapit siya sa pwesto ko dahil ang buong akala ko ay hihinto ito sa tapat ko lang. Pero ganoon na lang ang pagkagulat ko sa sunod niyang ginawa. Ang kamay nito kanina nasa loob ng bulsa ng pantalon nito ay ngayon ay nakahawak na sa bato ko at halos hindi ko na naramdaman ang paghapit niya sa bewang ko para mas lalong madikit ang katawan ko sa katawan niya. Hindi ko na ikurap ang mga mata ko nang walang paalam niyang nilusob ang mga labi ko na halos walang nagawa ng sakupin nito. Ramdam ko ang paglapat ng malambot niyang mga labi sa mga labi ko. Hindi ako makagalaw dahil sa kabiglaan at naging dahilan iyon para mas lalo nitong ariin ang inosente kong mga labi. At nang subukan nitong ipasok at palalimin ang aming mga halik, ay doon nagising ang diwa ko sa mga nangyayari. Bagya kong tinikom ang mga labi ko para maramdaman ni Sir Xavier na hindi ako manhid at damang-dama ko ang init ng mga labi nito habang ginagalugan nito ang kabuuan ng mga labi ko. Saglit ko din siyang tinulak pero walang silbi ang ginawa kong pagtulak sa kanya dahil mas lalo lang nitong hinigpitan ang pagkakayapos sa bewang ko. Saglit kaming nagtitigan at pareho naming inaarok ang laman ng mga isip at puso namin ng mga oras na iyon. Hindi ako makapaniwala na nagawa niyang angkinin ang mga labi ko. Ang halikan nito nang walang pakundangan. The next time that you will smile because of that idiot and his text, hindi lang yan ang gagawin ko sa'yo. That voice of him made me shiver for a while. Nastatwa ko at hindi alaman dapat na ilabas na salita sa bibig ko. Ang sinabi niyang iyon ay hindi isang simpleng pagpapaalala lang, kung hindi ito ay isang pagbabanta. Nakita niya pala ako nakangiti kanina habang binabasa ang text ni Limuel. At naalala ko ang bigla nitong pagbusina ng malakas kahit sa kasunod naming sasakyan. Nawalan ako ng sasabihin at pareho kaming napatingin sa pinto kung saan may sunod-sunod na kato kaming narinig.
Dahan-dahan kong naramdaman ang pagkalas ng mga kamay ni Sir Xavier sa batok at bewang ko. Marahil ay naintindihan nitong kailangan namin buksan ang pinto ng opisina para malaman namin kung sino ang kumakatok. At ito na nga ang kumilos para buksan ang pinto. Sinamantala ko naman ang pagtalikod ni Sir Xavier para punasan ang nabasa kong mga labi dahil sa paghalik na ginawa niya sa akin kanina. Nang buksan ni Sir Xavier ang pinto ay isa sa mga staff ang bumunga dito. Sir Xavier, may naghahanap po kay Ma'am Monica. Limuel po ang pangalan. Nahigit ko ang paghinga ko nang marinig ko ang pangalan ni Limuel nang banggitin ng isa sa mga staff ng shop namin. Para ko nangihina nang salubungin ko na naman ang mga titig ni Sir Xavier dahil ang tingin nito ay puno ng pagbabanta na hindi ko alam kung hanggang kailan ko mapaglalabanan. Lumakad ako palapit sa pinto kahit na parang nangangatog ang binti ko. Hindi kasi ako pinakakawala ng mga mata ni Sir Xavier. Hanggang sa makarating ako sa mismong tapat ng pinto kung saan naghihintay ang staff na kausap nito. Pakisabi, susunod na ako. May liligpitin lang ako mga bagay dito. Kinakabahan ko, sabi sa staff. Agad naman itong tumango at tumalikod. Ako naman ay bumaling muli sa loob ng opisina. Kinuha ko ang mga papel na nasa isang folder na bala ko sanang papirmahan kay Sir Xavier. Kaya nasa ibabaw ng table nito. Kaya lang ay malayo ko itong magawa ngayon. Pagkakuha ko ng folder ay saka ako walang paalam na lumabas ng opisina niya. Nitingin ay hindi ko na siya tinangkang tingnan at baka hindi ko nakayanin ay tuluyan na akong bumigay sa kaba. Nilagpasan ko lang siya na parang walang nangyaring kakaiba sa amin dalawa kanina lang. Maging ang bantayan niya sa akin ay hindi nawala sa isipan ko. Para itong isang malakas na tunog na nag-e-echo sa isipan ko hanggang sa tuluyan akong makaalis sa loob ng opisina nito. Limuel's personal voice. Pagkatapos kong i-text si Monica ay hindi ko na napigilan ang sarili kong makita siya. Simula na magkita kami sa isang floating restaurant ay hindi na siya nawala sa isip ko. There is something special I felt for her. Hindi basta-basta mga problema sa mga pamilya namin in the past. Ang pilitin kang ipagpatuloy ang negosyong nakagisna ng mga ito. Ang pagpupumilit na makapag-date sa isang taong hindi mo naman kakilala for the sake of the business matter. Lahat ng yun ay pareho namin pinagdaanan ni Monica. I'll just take every chance to get her easily. Hindi na pwedeng mangyari ang ginawa nitong pagtanggis sa akin years ago. I need her. Hawak kong isang buki ng bulaklak ay matyaga ko siyang hinintay mula sa opisina nito. Sabi ng isang staff ay nag-uusap daw ito kasama ang business partner nitong si Xavier Montefalco. Bala ko din sabihin kay Monica na willing ako mag-invest para makapagpatayo ito ng sariling shop. Kahit na mag-franchise na lang ito kay Xavier kung talagang ganoong uri ng business ang gusto ni Monica na itayo. Basta malayo lang ito dito at mukhang may ibang balak ang lalaking iyon kay Monica sa pagkikipag-business partner nito sa dalaga. Kailangan ko ng kumilos bago mahuli ang lahat. Ilang sandali pa ang lumipas at nakita ko nang dumarating si Monica, dalang isang folder. Napahawi pa ito ng sariling buhok bago ito tuluyang makalapit sa akin at alangan itong umiti sa gawi pagkatapos. Monica's personal voice. Hi! Bati ko kay Limuel sabay yakap ko sa folder na dala ko paglabas ng opisina ni Sir Xavier. Niyaya ko siyang maupo sa isang pares ng upuan at isang maliit na center table sa gilid ng mismong shop. Nagulat pa ako nang iniabot niya sa akin ng isang bouquet ng red roses. Napangiti ako pagdaka nang abutin ko ang mga iyon. Salamat, may pa-flowers ka pa talaga ah. Komento ko. Hindi ko napigilan na itapat ang mga bulaklak sa gawing ilong ko para lang hapin ang bango nito. Siyempre naman, nagpapagood shot ako sa'yo, diba? Nagsimula na naman itong magbiro. Ngingiti sana ako ng maluwang dahil sa sinabi niya pero nahinto lang ang mga labi ko nang mahagip ng mga mata ko si Sir Xavier na nakatayo malapit sa entrance door ng office ng mismong main shop namin. Nakatingin siya ng masama na naman sa akin, partikular sa hawak ko mga bulaklak. Para ako napapaso sa ginawa niyang paninitig at pakaramdam ko ay mas gusto ko pang lumubog na lang sa kinauupuan ko kaysa ang magtagal sa ganoong pagtitig niya sa akin. Nang maramdaman ni Limuel na nakatingin ako sa likuran nito ay agad din itong napatingin ko saan binabantayan ko ang mga hakbang ni Sir Xavier habang papalapit ito sa gawin naming dalawa. Nahigit ko ang paghinga ko na magtama ang mga mata namin na mag-amo. Naalala ko na naman ang mapagparusang halik na ibinigay niya sa mga labi ko kanina lamang.
Aaminin ko na gustuhan ko ang ginawa niyang paghalik sa akin, lalo na't nagdulot ito ng bulta-bultahin kuryente sa buong sistema ko. Kahit naman iba ang tingin ng mga magulang ko sa akin, kahit kailan ay hindi ko hinayaan na madungisan ang pagkababae ko ng sino mang lalaki. Kaya ang mahalikan sa unang beses ng isang Xavier Montefalco ay talagang nakatatak na sa isipan at puso ko. Pakiramdam ko nga ay hindi ako makakatulog agad mamaya dahil sa kakaisip salik na iyon. Nang makarating si Sir Xavier sa gawi kung saan kami nakaupo ni Lemuel, ay ibinaba ko ang mga bulaklak na hawak ko. Tumayo ako saglit at sinalubong ko ang mga titig nito sa akin. Sir, may bisita ka pala? Mabilis na tanong nito na hindi tinatanggal ang mga mata sa akin. Ni Sulyap ay hindi nito tinititigan si Lemuel na naghihintay man lang na batiin ito. Opo sir, bumusita lang po si Lemuel. Nangangabos ka sa nalalapit nating opening? Pagkarinig nito sa sinabi ko ay saka nito tinapunan ng tingin si Lemuel. Saglit lang ang ginawa nitong paglingon dito at ibinalik nitong muli ang mga mata sa akin. Kailangan ba na pag dumalaw ay may bit-bit pang mga bulaklak? Napahinto na naman sa pagtibok ang puso ko at hindi ko inaasahan na sasabihin ni Sir Xavier ang tungkol sa pagbibigay ni Lemuel sa akin ng mga bulaklak. At saka ko naalala ang huli nitong sinabi sa akin bago ako lumabas ng opisina nito. Pagkaisip ko sa bagay na iyon ay muli kong tinignan ang mga bulaklak na nasa mesa ng mga sandaling iyon. Kinabahan ako ng malakas at hindi rin nakawala sa pandinig ko ang pag-ismid ni Lemuel dahil sa sinabi ni Sir Xavier sa harapan namin. Parang gustong mag-collapse na mga tuhod ko sa nervyos nang makita ko kung paano magtitigan ng masama ang dalawang lalaking nasa tabi ko ngayon. Parang naghahamon ng away ang mga ito sa isa't isa. Sa huli ay si Lemuel na ang iniiwas ng tingin kay Sir Xavier at muli niya akong kinausap. Mauna na ako, Monica. Mukhang hindi ata ako welcome dito sa shop niyo. Bibisita na lang ako sa ibang araw, yung walang istorbo sa pag-uusap nating dalawa. Makahulugan nitong sabi sa akin. Hindi ko alam kung paanong sasagutin ang sinabi ni Lemuel, lalo na't nasa tabi ko pa rin si Sir Xavier na masama pa rin ang titig dito. Kapag nagsalita pa ako ay parang sumang-ayon na ako sa gustong mangyari ni Lemuel, kaya nanatili na lang akong tahimik habang tumatayo ito sa upuan. Bye, Monica. Sa huli ay sabi na lang ni Lemuel sa akin. Sa pagkakataong iyon ay tumango na lang ako sa sinabi niya at hinawakan pa niya ako sa balikat saglit bago tuluyang umalis. Nang makalabas ito ng pinto ng shop, ay saka ako tahimik na nilingon muli si Sir Xavier na ngayon ay nakatitig na pala sa mga bulaklak na nasa table. At wala sa hinuha ko na dadamputin nito ang mga iyon at saka binitbit diretso sa basurahan. Padabog nitong isinalyas ang uso ng basurahan ng mga bulaklak para magkasya. Naglikha iyon ng ingay kaya napatingin na rin ang mga staff sa ginawa ni Sir Xavier. Napaawang na lang ang mga labi ko dahil sa ginawa nito. Nagtimpi ako na magsalita o magpakita ng galit sa harap niya kahit alam kong mali na ang pinagagagawa nito. Alang-alang sa negosyong sinisimula namin ay magtitimpi ako na hindi makipag-away sa kanya, lalo na at ayokong maapektuhan ang nalalapit na opening ng negosyo namin. Kailangan ko lang magtiyaga hanggang sa maging maayos na ang lahat at kapag nangyari iyon ay hindi na ito makakapag-inarte sa harapan ko katulad ng ginagawa nito ngayon. Sunod ko nakitang muling bumalik si Sir Xavier sa opisina nito at hindi man lang ako nililingon. Maging ang mga kasamahan namin sa shop na halos mapatalon sa gulat dahil sa ginawa nito ay hindi man lang nito sinulyapan. Napabuntong hininga na lang ako sa mga nangyayari sa buhay ko at talagang literal na masakit sa bangs ang magkaroon ng isang amo na katulad ni Sir Xavier. Ako na lang ang lumapit sa mga kasamahan namin para kausapin ang mga ito at baka kung ano pang iniisip ng mga ito sa amin ni Sir Xavier dahil sa mga nasaksihan ng mga ito. Fairy, naayos mo na ba ang ribbon na gagamitin sa opening? Sinadya ko munang ibahin ang topic nang lapitan ko sila. Opo, Ma'am Monica, ready na po. Ipapacheck nga po sana namin sa inyo ni Sir Xavier itong ribbon kung hindi lang po siya na bad trip kanina. Makahulugan itong sabi sa harap ko at saka pasimpleng nagngitian ang dalawa pa nitong kasama na sina Jaisal at Eliza. Saglit akong tumikhim bago nagsalita. Gusto kong maging formal pa rin ang pakikipag-usap sa mga ito. Kung sa akin lang ay okay lang ang ganoong biruan. Kaso ay paano kung sa mismong Sir Xavier ang biruin ng mga ito at magalit ito? Delikado na. Fairy talaga? Mukha po nagselo si Sir Xavier kanina, Ma'am Monica. Pabiro pang habol ni Eliza sa akin at napangiwi na lang ako dahil sa sinabi nito.
Alam ko namang biro lang ito pero may parte ng puso ko na umaasang baka nga may nararamdamang selos si Sir Xavier kay Lemuel. Kaya nito ginawa ang pagtatapon ng bulaklak sa basurahan kanina. O pwede rin naman na galit ito kasi hindi ako marunong sumunod sa usapan namin bago ako sumang-ayon na makipag-business partner sa kanya. Hindi ako dapat mag-entertain ng suitor dahil ayon kay Sir Xavier ay baka hindi ako makapag-focus sa negosyo namin dalawa na naiintindihan ko naman. Ang point ko lang, dapat ba talaga ipakita pa nito sa tao na hindi nito gusto ang paglapit-lapit sa akin ni Lemuel? Pwede naman niya akong personal na kausapin tungkol doon. Hindi katulad nito na parang ang sama ng tingin niya sa akin. At ganoon din ako sa kanya. Pakiramdam ko'y wala na sa ayos ang paghihigpit niya sa akin. Pero wala akong magawa. He's like an armor that protects me against any armor that always restrains me to do what makes me think is good. Nalilito na tuloy ako sa mga nangyayari sa amin dalawa ni Sir Xavier. Minsan okay kami. Minsan para naman kaming langis sa tubig na hindi pwedeng magsama sa isang lugar. Naigit ko na lang ang paghinga ko at nagpatuloy na makipag-usap sa kanila. Kayo talaga? Kung ano-ano mga sinasabi nyo, mamay marinig tayo ng Sir Xavier nyo, lagot kayo. Pabiro ko ring sabi sa kanila na ikinaalarma ng mga ito. Uy, oo nga, kayo kasi baka talagang saloso lang si Sir Xavier sa mga kaibigan na boys ni Monica. Minsan pa'y nagbiro si Eliza na ikinatawa naman namin. Ayaw talaga magpaawat ng mga ito. At natigil ang tawanan namin nang may mabasa akong text mula sa kapatid ko. Ate, kailan ka ba babalik ng bahay? May sakit si mommy. Hindi mo ba siya dadalawin? Text iyon na galing kay Michael. Alam kong baka gumagawa lang ng dahilan sila mommy para mapabalik ako ng bahay namin kaya hindi ko pinagtuunan ng pansin ang text ng kapatid ko. Hindi dapat magulo ang isipan ko para magawa ko ng maayos sa mga dapat kong gawin dito sa shop. Kailangan magtagumpay ako. Yun ang dapat kong isipin palagi hanggang sa matupad ko na mga pangarap ko sa buhay. Saka ko nalang re-replyan si Michael kapag maayos na ang lahat. Alam kong hindi naman niya pababayaan ang mga magulang namin. I trust him. Sumapit ang gabi at ang buong akala ko ay aalis na ng maaga si Sir Xavier sa shop. Baka kasi babalik ito ng agency o may lakad dito. Pero hindi ito lumabas ng loob ng opisina nito hanggang magdilim. At pare-pareho kaming napalingon sa pinto nang may pumasok na isang lalaki na may dalang mga paper bag. Ang akala namin ay bibili na ito. Sasabihin sana namin hindi pa tumatanggap ng mga customer ang shop. Pero nang may ilabas itong resibo mula sa bulsa nito. Delivery po para kay Miss Monica Aguirre. Nagulat ako at bigla-bigla ay nagkaroon ako ng order samantalang wala naman akong kinokontak na food delivery kanina. Sigurado po kayo kuya? Sa akin i-deliver yan? Wala naman po akong pinapadeliver na kahit na ano. Nalaman ko lang na pagkain ang daladala nito base sa nakasulat na ID ng delivery boy na kausap namin ngayon. Delivery boy ito ng isa sa sikat na food delivery na minsan ko na rin inorderan na pagkain. Opo ma'am, bale bayad na po itong lahat. Dugtong pa nitong sabi at wala na nga ako nagawa kung hindi pirmahan ang resibong dala nito. Iniabot naman ng delivery boy ang mga supot ng pagkain sa mga staff na katabi ko. Pagkatapos kong ma-receive ang mga order ay nagtataka akong muling tinanong ang delivery boy. Sino ba nag-order ng mga pagkain na ito kuya? Sasagot na sana ang lalaking kausap ko nang pareho kaming napatingin sa cellphone ko na umilaw. Napatingin ako sa screen ng cellphone ko at doon ko nabasa ang sagot sa tanong ko sa delivery boy na naghatid ng mga pagkain sa shop. Prepare all the food that I ordered. I'm so hungry. Yun ang text ni Sir Xavier na nabasa ko at napakamot na lang ako sa batok pagkatapos. Okay na pala kuya. Sige salamat. Yun na lang ang nasabi ko at nagpaalam na rin ang delivery boy sa amin. Sige po ma'am. Pakisabi po kay Mr. Montefalco. Thank you sa pagpapadeliver ng mga pagkain. At katulad ng inaasahan ko, ay pasimple na namang ngumiti ang mga staff na katabi ko dahil sa sinabing iyon ng delivery boy na talagang nag-iwan pa ng pagtatawanan ng mga babaitang ito bago umalis. Mababait ang mga staff na na-hire namin na Sir Xavier at agad ay nakagaanan ko ng loob. Yun naman ang isa sa mga dapat ay ginagawa ng mga employers sa mga empleyado nila, ang makipaglapit at makilala ang mga ito para mas maging magaan ang pakikipagtrabaho ng bawat isa. Nang makaalis na nag-deliver ng pagkain ay ang mga ito naman ang hinarap ko. Inihawak ko pa ang isa kong kamay sa bewang para kunwari ay magmukha ko mataray sa harap ng mga ito. Pero ang totoo ay magbibiruan na naman kami ng mga ito.